Hi mommies! Welcome back to my channel and thank you so much guys for watching. If you are new here, please click on the subscribe button down below so you can be updated to our new videos and you can join our little growing family. I'm currently filming my pregnancy journey so I can share it with you guys. And it's just a small journey that I can share now that I am pregnant and this is a new part of our life. Don't mind my background. Medyo magulo pa yan, ito, kasi I'm currently starting my nesting na. Nag-uunti-unti na ako ng gamit ni baby and this rack, paglalagyan ko to ng mga bottle sterilizer and mga bottle storage ni baby. Ayan, pang feeding essentials and breastfeeding. Nilagyan ko na muna yun ng mga damit for now. Today's video is going to be a second trimester update. I am now currently on my 26 weeks, so almost at the end of my second trimester. At third trimester na tayo guys, sobrang bilis ng panahon. Imagine niyo parang kailan lang, kakaalam ko lang na buntis ako and now, pa-end na tayo ng second trimester and almost at the beginning of my third trimester. I am now on my 26 weeks guys. This is at the last stretch of second trimester. First of all, let me show to you my baby bump. Wait. Ayan. So, ayan na ang ating baby bump at 26 weeks. Medyo malaki na. 26 weeks. Ayan. This is now my baby bump. And as my previous videos, guys, I am actually sharing with you this new part of my life, which is my pregnancy journey. I'm also doing some TikTok videos para at least something to look back to in the future. And also, para rin ma-share ko yung experience ko as a pregnant first-time mom. Malay nyo makakuha sila ng some insights and all. That's why I'm sharing this journey. Meron ako ditong notebook, my journal, and nilista ko lahat dito ng mga notes ko. So, pag tumitingin ako sa baba, alam nyo na, dito ako tumitingin. Second trimester is going to be week 13 to 26 of your pregnancy. This is the 4 to 6 months of your pregnancy. Second trimester na, this is the second stretch. It actually gets easier, guys. Sabi nila, this is the easiest trimester. Kasi usually, di ba, for most women or most mommies, first trimester is medyo crucial. Diyan yung nahihilo ka, nagsusuka ka, and all. Pag tungtong mo ng second trimester, it will get easier. Medyo mas madali ang buhay, mas madaling gumalaw, mawawala na yung pagsusuka mo. Sabi nga nila, the second trimester is it gets easier, it gets better, you will feel better, and it's the easiest trimester. On my experience, guys, di ba nalaman ko na buntis ako is on my 9th week na. So, pa 2 months na yon. Almost 4 weeks lang, second trimester na rin ako halos. Kasi yung first trimester, halos nun, more than half of my first trimester, hindi ko alam na buntis ako. Yung first ultrasound ko, that was my first trimester. And then yung second ultrasound ko, after a month, doon na nakita na second trimester na pala ako since medyo malaki na si baby. I believe second ultrasound ko, I am already on my week 14. So, basically, almost second trimester na nung simula nung nalaman ko na buntis ako. Let me discuss to you the symptoms that I experienced on my second trimester. First, unti-unti ko na napapansin yung weight gain ko on my second trimester. Napansin ko yung tiyan ko, medyo lumalaki na siya. Hindi pa naman sobrang drastic yung paglaki niya, pagtungtong ko ng second trimester. Pero as the weeks progress, medyo unti-unti nang nagkakalaman ako and nagkakalaman yung tiyan ko. And also, medyo lumalakas na rin ako kumain since, ayun nga, 2 na kaming kumakain at nagko-consume ng nutrients. Ayun. And second symptom is, I know na this is very crucial sa mga buntis at nagbe-breastfeed. Napapansin ko, nagda-dark na yung aking areola and yung nipples ko is lumalaki. Pag buntis ka pala guys, dito ko nalaman, normal pala yun na mag-dark yung areola mo or yung lumaki yung nipples mo. Mas lalala pa daw siya pag tungtong mo ng breastfeed ka na. Mas lalala pa daw siya. Pero it's okay. It's part of the process. Kaya medyo tanggap ko naman yung part na yun. Nung una, nagtataka lang ako bakit siya nagda-dark. Pero
Nung ni-research ko naman siya online, it's normal daw. It's part of the symptoms as a pregnant woman. Okay lang yun. I accepted it. Body acceptance. It's part of the process. Sabi naman, eventually, bumabalik naman daw siya. Ayun. So, I trust na lang my body na babalik siya sa dati. Pero for now, of course, focus lang muna sa positive. Together with the darkening areola is a nipple change. Kung mapapansin mo, nag-iiba na yung nipple mo. Lumalaki nga siya as I mentioned earlier. Also, sumasakit na rin yung nipples mo. Since ando na siya, pa-start na siya sa process na nagpo-produce ng milk. Pag nasa mga last stretch ka na ng second trimester mo, mapapansin mo na medyo masakit na yung likod mo, nagkakaroon ka na ng body pain, especially sa likod, nandyan na yung body pain since yung tiyan mo din kasi lumalaki na and buibigit na. Ito ang pinaka-crucial na symptom na na-experience ko on my second trimester. I experienced constipation, indigestion, and heartburn. Hindi ako nagsuka sa first trimester ko. Sa buong pagbubuntis ko so far, 2 times lang ako nagsuka on my second trimester. Napansin ko, pag sobrang dami kong kinakain na napupuno ng sobra yung tiyan ko, sinusuka ko yung kinakain ko. So, there are 2 times na nagsuka ko. I'm not sure nga kung baka depende rin sa ulam. Hindi gusto ni baby yung ulam kasi napansin namin, both times na nagsuka ko, ang ulam ay adobong pusit. Ayun. Or siguro baka napadami lang yung kain ko that time or nabigla. Hindi ko rin alam yung reasons kung bakit ako nagsuka nung 2 times na yon. Pero sinuka ko lahat ng mga kinain ko. Isa pang reason, kaya ako nagsuka, nabigla siya. Since kagigising ko lang uminom ng malamig na tubig and then kumain ng madami. Ayun, possible reason. Isa pang is, humihiga ako agad pagkakain ko. So, yun din siguro isa siyang possible reason. Tinanong ko siya sa OB ko, ang sabi nga, pagkakain mo, huwag ka hihiga agad. As much as possible, kung kaya mo, tayo ka muna, lakad-lakad ng very light, konti, para at least bumaba mo na yung kinain mo bago ka humiga ulit. Isa rin sa symptoms ko or na-experience ko nung mga panahon na yan na may constipation ako is parang naninigas yung taas ng tiyan ko. Hindi ko alam kung ano yun. Medyo nag-worry ako dun ng very light. Tinanong ko sa OB ko at that time. Ang sabi nga dahil nga siguro hindi ako natutunawan ng maigi, ng maayos, kaya sumasakit yung taas ng tiyan ko. Ang sabi naman sa akin, as long as hindi daw puson ang sumasakit, okay lang daw. And wala namang discharge wala rin blood or anything. Pero doon ako medyo kinabahan kasi first time sumakit yung tiyan ko at that time. I believe at that time I am on my 15 weeks, mga ganun. Mga 15, 16 weeks. And 2 times nangyayari yun. Yung second time naman na nagkaroon ako ng constipation, ganun ulit, nagsuka rin ako, sinuka ko lahat ng kinain ko, and hirap ako tumae. Sorry, TMI, pero hirap ako mag-poop. Ayun, parang pag nagpo-poop ako, sumasakit yung tiyan ko, or hindi ako nag-poop noon ng ilang days. Tip na mabibigay ko sa inyo, guys, pagkagising nyo, kasi usually, di ba, umiinom tayo ng gamot natin na iron. Ayun, pagkagising nyo, inom kayo ng gamot nyo na iron, inom kayo ng tubig. Wait for 30 minutes bago kumain. And wag mo nang iinom ng malamig na tubig. Kung kaya nyo, warm water lang muna yung inumin nyo habang walang laman yung tiyan. And then, pagkakain nyo, pakonti-konti lang yung kain. Wag sobrang punong-puno yung tiyan nyo para hindi siya feel ng husto at hindi kayo magsuka. And pagkatapos nyo kumain, pag busog na kayo, huwag kayo hihiga agad, magpatunaw muna kayo bago kayo humiga. So, tayo muna, walking, ganyan, patunaw muna for a few minutes, mga probably a good 15 to 30 minutes. That's good. And then, kung gusto nyo na matulog, kung gusto nyo na humiga ulit, pwede na. As long as natunawan na kayo. I would also recommend eat small portions as much as possible. Kahit na makailang kain kayo sa isang araw, kahit na mag-snacks kayo from time to time, basta small portions. Huwag laging kanin,
wag laging full meal, and wag laging sobrang busog na busog. Kasi nga, ganun yung mangyayari sa inyo. Ang mangyayari sa inyo, katulad nung nangyayari sa akin, magkakaroon kayo ng constipation, baka sumakit pa yung tiyan nyo. Since yung stomach natin, habang lumalaki yung tiyan, habang lumalaki si baby, tumataas na yung stomach natin pataas, and lumiliit siya. So, eat small portions. Yun din ang advice ng OB ko sa akin. Eat small portions. Kahit na ilang beses kayo, mag-snacks kayo, okay lang. Basta small portions. Symptom also that I experienced on my second trimester is yung heartburn. Napinsin ko together with my constipation and indigestion, nag-heartburn din ako from time to time. Heartburn is parang tumataas yung acid mo, sumisikip yung dibdib mo. Hindi naman sobrang sumisikip yung dibdib mo. Possible kasi acidic yung kinain mo, ganun. Madaming mga possibility. Pero tinanong ko rin nga yun sa OB ko, yun ang advice nila is yung eat small portions din. Bukod dun sa constipation, indigestion, heartburn that I mentioned earlier, you will also experience acid reflux. I believe acid reflux, it will be the same as the heartburn. Pag sobrang acid na or sobrang dami mong kinain, parang mafe-feel mo na naninikip yung dibdib mo, ganyan, parang tumataas yung kinakain mo, parang ganun. Parang ganun yung na-experience ko. Na-experience ko rin guys yung pagtatae, together with my constipation and indigestion. Pero 2 times lang naman yun, nung second trimester ko. Nagtatae ako and medyo sumakit yung tiyan ko. Masakit din siya pag nagpo-poops ako. Pagtungtong ko ng second trimester, grabe, sobrang antukin ko. From time to time, gusto ko na lang laging humiga. And konting gagalaw lang ako ng konti, inaantok na ako. And ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gusto i-accomplish sa to-do list ko, pero hindi ko magawa kasi I prefer na matulog na lang, ganun, magpahinga na lang. And konting galaw ko lang, napapagod ako agad. Konting lakad lang sa mall, pagod na ako agad. And hindi ko na kaya makipagsabayan sa friends ko sa lakad nila. Kasi ang bagal ko na kumilos, ang bagal ko na maglakad. Kasi siguro nga, bumibigat na yung tiyan ko and bumibigat na si baby. Ganun. Doon ko naintindihan guys, yung penguin walk pag buntis. Diba? Parang paano ka na maglakad? Pa-outer na. Kasi ang hirap kumilos talaga. Sobrang bigat, ang hirap maglakad. Napansin ko din guys na paunti-unti, medyo nag-a-appear na yung stretch marks sa tiyan ko. Pagtungtong ko ng mga 19 to 20 weeks, doon na medyo nag-a-appear ang aking stretch marks. Lalo banda sa tiyan, nag-a-appear na siya. Pero kahit papano naman, naaagapan ko kasi nagpapahid-pahid ako. Tiyaga lang lagi sa pagpahid ng mga stretch marks oil, stretch marks cream. Pero kung mag-appear man siya, body acceptance na lang kasi okay lang yon, it's part of the journey. Lumalaki si baby, lumalaki yung tummy mo, and babalik din naman siya sa dati. Since lumalaki yung tiyan nyo, pagdating nyo ng mga late second trimester, mapapansin nyo na yung pusod nyo medyo umaangat na. Yun yung napansin ko sa akin. Kasi yung pusod ko guys, sobrang lubog niya. And then pagtungtong ko ng second trimester, medyo napapansin ko, medyo umaangat na siya. Hindi pa siya naka-out. Kasi sobrang lubog talaga ng pusod ko. Hindi siya naka-out. Pero umaangat na siya ng sobra talaga. Ayun nga, kasi nga, lumalaki na nga si baby. Siguro sa mga merong outy na pusod, yung mga nakalabas yung pusod, talagang umaano na yung pusod nila, lumalabas na. Pero sa akin, since nakalubog siya, umaangat pa lang siya, hindi pa siya lumalabas. Ewan ko kung mag-change pa siya pagdating ko ng third trimester pag sobrang laki na ni baby. Pero for now, ayun, umaangat pa lang siya. Yun yung napapansin ko rin. Mapapansin nyo is skin pigmentation because of hormones. Paunti-unti, syempre, mapapansin nyo, nagda-dark na yung mga areas, yung kilikili nyo, yung batok nyo, yung leeg nyo, ganyan, nagda-dark na yan. Kasi nga, because of our pregnancy hormones. Kaya, ayun, so kung kaya nyo naman magpahid-pahid siguro ng mga oil, okay lang yun, as long as it's safe. What I would recommend at what I'm currently using now is this one from Palmer's. This is the Skin Therapy Oil, yung natural rose hip variant, and itong Tommy Butter Stretch Marks Cream. Ito guys, okay din to. For stretch marks, ganyan. And pwede rin yan sa mga hyperpigmentation. Sa akin naman kasi hindi naman masyado nag-dark.
yung leeg ko. Medyo meron lang konting-konti. Sa kilikili meron din konting-konti na darkening na nagaganap. Kung kaya nyo naman magpahid-pahid, okay lang yun. As long as it's safe for the baby. Meron akong mga nakikita ang pinapahid nila yung Human Nature Sunflower Oil. So, kung talaga nagda-dark na yung mga leeg nyo, pwede yun. Sisimula ko na rin guys mapansin na lumalapad na yung ilong ko. Oh my gosh. Nakikita nyo ba yan? Hindi ganyan yung ilong ko bago ako mabuntis, guys. Ngayon, sobrang lapad na niya. Ayan. Sobrang bilog niya. Ayan. So, mapapansin nyo na yan. Pagdating nyo ng second week, mapapansin nyo na lumalapad na yung ilong nyo paunti-unti. Hindi ko alam kung anong scientific explanation dyan sa paglapad ng ilong na yan pagbuntis. Pero, hindi ko alam. Hindi ko talaga sure kung bakit ganun. Pero siguro sa hormones, siguro sa weight gain na rin kaya ganun. Pansin ko rin, on my second trimester, my appetite is increasing. Sobrang bilis ko magutom and sobrang bilis ko mabusog. Lalo ngayon, nung mga 23, 24, 25 weeks ko, parang kakakain ko lang ngayon ng rice. After few hours, gutom na naman ako. Kailangan ko na naman kumain kasi nagugutom na naman ako, ganun. Pero pag kumain naman ako, konting rice lang, konting subo ko pa lang ng rice or ng food, nabubusog na ako agad, nafulfill na yung tiyan ko. Ganun. So, siguro kasi nga, na-occupy na ni baby yung tummy ko kaya ang bilis ko na mabusog. So, another exciting symptom, guys, is on your second trimester, mararamdaman nyo na unti-unti na nag-move si baby, yung movement ni baby. Ang sarap sa feeling guys, pag nafe-feel nyo na nandyan na siya, mararamdaman nyo na yung kick niya, pakunti-kunti. Mararamdaman nyo yung baby movement guys, yung movement ni baby as early as mga 16 weeks. Ayan, in between that period, 16 to 25 weeks to 26 weeks, as early as that, mararamdaman nyo na yung movement ni baby. May nabasa rin ako na may factor din dyan yung parang placement ng placenta nyo, if I'm not mistaken. Ayun. Doon kasi parang pag may certain placement, tuwing mararamdaman nyo na nagmo-move si baby guys, sobrang nakaka-excite. Sobrang ang sarap sa feeling na nararamdaman nyo na nandyan na siya. Hindi mo man siya makita pero nararamdaman mo na nandyan na siya. First time na feel ko yung kick ni baby is at 20 weeks. Mga 20 weeks ako noon, halfway. Doon ko na feel yung movement niya. Nung una, nag-worry pa ako kasi nga, pag nagbabasa-basa ako, ang sabi nila, 16 weeks, mararamdaman mo na yung movement niya. So, nung 16 weeks, wala pa ako na-feel, medyo nag-worry ako. Pero, ayun, buti naman pagdating niya na ng pero tuwing nagpapacheck up naman kasi ako, lagi naman siya nakukuhanan ng heartbeat. Kaya medyo okay naman. Okay naman ako. Okay naman din yung heartbeat niya tuwing check up. And ayun, thankfully, pagkatungtong ko ng 20 weeks, doon ko na naramdaman yung first kick niya. Yun nga yung sabi ko earlier, pag naramdaman niyo na yung kick and movement ni baby, sobrang sarap sa feeling. And it's the start of motherhood. Iba talaga yung saya. Promise. Last symptom na na-experience or last thing na na-experience ko on my second trimester at around 19 to 20 weeks ata, ganun, around that time, I had perioral dermatitis. Oh my gosh, guys, sobrang lala. Mag-flash ako ng video and ng clips dito, pero na-share ko na rin yan sa mga previous vlogs ko. Nag-start lang siya sa dryness around the mouth area. I'm not sure pero tingin ko sa skincare na ginagamit ko siya. Most probably it might be the ordinary glycolic acid. Sinearch ko naman yung mga skincare na ginagamit ko noon. Sabi naman safe yung glycolic acid kaya tinuloy ko pa rin siya kahit buntis ako. But then, nung nag-appear na tong perioral dermatitis ko, ini-stop ko na siya. Ang tagal din niya, more than 1 week din siya eh. Almost 2 weeks din siya bago siya completely nawala. Nag-start lang siya sa dryness around the mouth hanggang sa nagkaroon na ng pakunti-kunti na parang akala ko nagbabalat lang siya. Pero nung tinitigan ko siya sa salamin, para siyang nana. Alam nyo ba, pag tinitignan ko yung sarili ko sa mirror at that time, para ako naiiyak. Doon ako talaga medyo naging emotional kasi parang ang lala. Akala ko hindi na siya matatanggal. Hindi ako nagpa-check up sa derma
nung time na yon, nagtanong lang ako sa friend ko na may tita na OB. Ang nirecommend niya sa akin ay Cetaphil na moisturizer. And stop ko na daw lahat ng mga ginagamit ko na skincare na sensitive. Mag-stick lang ako sa moisturizer. Meron din siyang nirecommend na tacrolimus ointment cream. Pero hindi ko na nabili yon nung time na yon kasi medyo hesitant din kasi ako magpahid-pahid. Although, recommended naman siya ng derma or ng OB. Pero, natakot pa rin ako magpahid-pahid nung time na yon. So, ang binili ko yung Cetaphil na facial wash. Ayun yung ginamit ko na facial wash. In-stop ko na yung ibang mga facial wash ko. And then, yung mga skincare na ginagamit ko noon, especially yung The Ordinary Glycolic Acid, tinapon ko na yun. Hindi ko na siya ginamit. And, ang binili ko na lang na moisturizer, ang nire-recommend niya kasi moisturizer Cetaphil din. Kaso, ang mahal na. So, ang tinry ko na lang muna yung aloe vera gel. Yun ang moisturizer ko. Bumili ako nun. So, yun. Facial wash lang and then yung aloe vera gel. Tuloy-tuloy. Pag gusto ko ng medyo deep na moisturizer, yung ginagamit ko yung Celetec na moisturizer ko. Yung nasa tube. Ayun. And yun, eventually, nawala naman siya. After 2 weeks or so. Ayun. Medyo may marks lang siya for another few weeks, pero eventually nawala rin naman. Ngayon, guys, ganun pa rin yung skincare ko. Ang facial wash ko, yun pa rin yung Cetaphil. Tinuloy-tuloy ko na lang siya. Yung moisturizer ko, yun lang, yung Celetec, and then minsan, in-alternate ko lang yung Celetec and yung aloe vera gel. Ayun, so isa yun sa mga pinaka-crucial symptom na na-experience ko nung second trimester ko, yung perioral dermatitis. Punta naman tayo sa mga things na mangyayari nyo sa inyo pagdating yung second trimester. So, first is check up regularly. Second trimester nyo, every once a month, paang balik nyo sa OB. Punta kayo sa mga check-up nyo, gawin nyo yung mga request nyo, ultrasound, laboratories, kasi that's very crucial in tracking the pregnancy and your baby. Magkakaroon din kayo ng heartbeat every check-up, kasi i-check si baby. Also, i-measure din yung tiyan nyo every check-up. Kinukuha din yung weight ko every check-up. Ayun, para din matrack nyo kung tumataas ba yung weight nyo. Also, BP, kinukuhanan din ako ng BP every check-up, para din ma-check kung tumataas yung BP nyo. Medyo crucial din sa pregnant woman ang preeclampsia. I'm not sure if I pronounce it wrong, pero yon, preeclampsia. So, kailangan nyo din ingatan na hindi tumaas yung BP nyo or hindi kayo ma-high blood. Kaya, ingat-ingat na lang din sa mga kinakain para hindi kayo ma-high blood kasi mahirap ang magkaroon nun. Pwede kayo ma-preterm labor or magkaroon pa ng complications sa pagbubuntis nyo. Nahanap ko na yung hospital kung saan ako manganganak. Ito yung sa Chinese General Hospital. Charity ward ako. Thankfully, nahanap ko to kasi based sa mga napapanood ko and naririnig ko, takot ako na manganak sa public hospital. Especially first baby ko, first time mom. Baka matrauma lang ako at hindi na ako umulit. Kasi ang daming horror stories talaga na naririnig ko about public hospital. And also, tumatak sa akin yung sabi ng friend ko, nakakapanganak lang last year. As much as possible, mas okay sa private manganak kasi kung sakali na may mga kailangan kang aparatus, for example, wag naman sana yung incubator, ganyan, at least readily available and kompleto sa aparato sa private hospital. Doon ako manganganak sa Chinese General Hospital Charity Ward. Medyo mura-mura din naman manganak para lang siyang lying in and all. And naka-private ka pa. Okay naman daw ang doctors, okay ang panganganak. So far, sa checkups ko, okay naman. Very maalaga. Kaso nga lang, may pila nga lang kasi nga free naman ang checkups nila. Every checkup, wala kang binabayaran. Binabayaran ko lang is yung mga ultrasounds ko and laboratories. So, checkups, may pila pa rin akong hinihintay. Second trimester, I also recommend continue taking your meds. So, these are the meds that I am currently taking. So, before kumain 30 minutes, I'm taking my Hemi Up. This is iron supplement with zinc and folic acid. Kailangan empty stomach pagkagising, 30 minutes before kumain. Lunch, ayan.
Mga pag medyo natunawan na, I'm taking my Mama Wiz. This is prenatal supplement, vitamin supplement. Mama Wiz together with isang calcium. I'm taking my Caltrate Advance. Ayan. And sa gabi naman, pag natunawan na, pwede rin naman bago matulog, isang Caltrate Advance ulit, isang calcium ulit. Ayan. So these are the meds that I'm currently taking. Medyo madami-dami, pero okay lang para kay baby naman yan. Ayun, so continuous nyo lang yung mga meds nyo kasi kailangan yan sa development ni baby. Para rin healthy kayo, yung iron lalo. Very crucial yung iron kasi pwede kayong mag-low blood or bumaba yung dugo dahil sa blood circulation habang nagbubuntis kayo. So, gawin nyo yung mga request na pinapagawa sa inyo ng doctor every check-up, yung laboratories. Kailangan i-monitor is yung UTI kasi medyo mahirap magka-UTI ang buntis. Isa talaga ang UTI sa kailangang iwasan pagbuntis kasi meron din mga complications na pwedeng mangyari pag nagka-UTI ka. More on water. Iwas-iwas sa mga soda, sa mga Coke, Sprite, ganyan. And sa unhealthy foods. Para hindi kayo magka-UTI. And baka rin ma-preterm labor na pagka may ganun. Diabetes din yan. So, sa laboratory, kailangan din i-check yung sugar nyo from time to time. Dito na guys, papasok yung OGTT. Ayan. I'm sure that you've heard this term before. It's OGTT. It's a glucose test. Pagdating ng second trimester ng buntis, pwede na mag-request yung OB ng OGTT. Depending sa pag-check-upan nyo, meron doon 3 times or 4 times. Sa akin kasi on my experience, I've had my OGTT around 21 or 22 weeks ako. And 4 times ako kinuhanan ng dugo doon sa OGTT ko. Pasok ka doon, kailangan may fasting ka. Sa unang kuha ng dugo, after nun, papainumin ka ng drink. Yun yung parang sobrang sugary drink, sobrang tamis niya na medyo nakakaano ng lalamunan. Hanggang sa matapos yung 3 to 4 na blood draw mo, yung kukuha ng kandugo. Bawal ka kumain, kailangan matapos mo na yun. And interval nun is every 1 hour. So, for example, 9 a.m. kukuhanan ka, 10 a.m. kukuhanan ka ulit sa kabilang arm, next 11 a.m. sa kabilang arm, and then 4th, 12 noon sa kabilang arm ka naman kukuhanan. Pagkatapos na nung 4 na yun, saka ka na pwede kumain. Ayun, ganun ang OGTT. And doon kasi makikita kung every interval mo, kung may changes ba yung glucose mo, yung sugar mo, tumataas or nag-spike ba yung sugar mo. Lalo na pag uminom ka ng sugary drink na yun, check nila kung may changes ba. Ganun. Sa laboratories din, kailangan din tignan kung tumataas or bumababa yung dugo mo, ganyan. Daming mga kailangan mong ingatan pag buntis ka, yung diabetes, yung UTI, yung BP. Yan, mga kailangan normal yan. Thankfully, lahat naman normal sa akin. Ayun, that's things that you can consider sa pagbubuntis nyo kasi mahirap ma-preterm labor and magkaroon ng complications pagbuntis. Ayan, so next naman guys, CAS ultrasound. So, CAS ultrasound is congenital anomaly scan. Ito guys is the ultrasound that I'm very much looking forward to nung pagbubuntis ko habang nanonood at nag-research ako. Kasi dito guys, it's very detailed. Makikita mo lahat ng details about kay baby habang nasa loob siya. Kung gaano siya kalaki, kung yung progress niya, ganyan. Kung merong mga anomalies, may mga special ano naman siya, ganyan. Makikita din kung kompleto ba yung organ niya, kung okay ba yung development niya, kompleto ang kamay at ang paa niya. Lahat makikita sa congenital anomaly scan. Mache-check dyan lahat ng mga developments ni baby ko. Thankfully, sa akin naman, lahat normal, okay ang development ni baby. Medyo may kalakihan nga lang siya pag tinignan yung percentile, which is yung size niya. Pero sabi, pasok pa rin naman daw yung percentile na yun dun sa size ni baby. Pero kailangan ko pa rin bawas-bawas ng pagkain kasi nga ayoko mahirapan mga anak. Ayun guys, yung congenital anomaly scan, pagdating yun ng mga second trimester, pwede na yun. And ako, dun sa congenital anomaly scan ko nalaman yung gender ni baby. Ayun, thankfully, nalaman ko na rin yung gender niya. Ayoko pa nga sana malaman nung time na yun, kaso nga lang, binuksan ng lola ko yung envelope and sa reaction niya, alam ko na agad kung ano yung
yung result based on her reaction. So, doon ko na na-confirm yung gender ni baby on my congenital anomaly scan. Doon na rin siya nakita kasi. Ang galing nga nun guys, yung congenital anomaly scan niya. Kasi meron na rin clear picture doon nung ulo ni baby. Ayun, doon na nga nalaman yung gender. My baby is a healthy baby boy. Thankfully, lahat naman normal. Yun ang importante. Kompleto ang organ, kompleto ang and okay ang development. Mapunta naman tayo guys sa tips and recommendations na mabibigay ko on your second trimester. First tip na mabibigay ko guys is take note of your pregnancy journey. I'm not sure if I mentioned this na on my first trimester video, pero ako kasi, I'm tracking my pregnancy journey by taking notes. So, meron akong date doon, date beside it kung ano yung nangyari nung day na yon, ganyan. Pag merong mga nangyari or pag may check-up ako, nilalagay ko doon. Ninonote ko rin guys ang mga result ko tuwing meron akong BP. Also, tuwing kinukuhanan ako ng weight, ninonote ko yan. And sugar ko, yan. Mga tinitake note ko yan. BP, sugar, and yung weight ko. Take notes of everything para lang natatrack mo yung progress mo and kung anong nangyayari sa'yo on your pregnancy journey. Second tip na mabibigay ko sa inyo is eat small portions. Ayun, as I mentioned earlier. Kasi based from my experience, I experience indigestion, constipation, heartburn, acid reflux pagdating ko ng second trimester. So, yun ang advice ng OB ko, eat small portions, okay lang kumain ng mga kahit abot ng 6 times per day na may mga snacks ka in between, pero small portions lang. Since mabilis ka na magutom and mabilis ka na mabubusog. Ayun. Ito guys, ako, guilty pleasure ko is coffee, pero as much as possible, avoid coffee talaga. Ako, pagdating ko ng second trimester, especially nung naramdaman ko na itong pananakit ng tiyan ko, binawasan ko na yung kape ko. Kung araw-araw ako nagkakape na 1 cup per day, nung na-experience ko yung time na yun na sumakit yung tiyan ko, kasi naisip ko possibly din baka din sa kape. So, naisip ko na rin bawasan siya. So, nag 3 times na lang ako per week. Ganon. Pero sabi naman na OB ko, okay lang naman daw yung 1 cup per day. Pero, binawasan ko pa rin siya kasi nga, naisip ko possible na reason din yun ng pananakit ng tiyan ko. Kasi caffeine guys, it can affect the baby. Magpa-flash ako dito ng screenshot online kung what it does to the baby, yung caffeine. Ako kasi guilty pleasure ko talaga yung kape. Mahirap niya iwasan. Lalo pag coffee lover ka. Another tip guys is be mindful of your skincare routine. Check nyo yung ingredients kung okay ba yun sa pregnant woman. Do your research. That's what I would suggest. And as much as possible, ang mga i-apply or ipahid nyo lang ay yung mga mild lang. Mga mild skincare ingredients lang. Wag na yung mga sobrang harsh. Please take note that retinol is not allowed for pregnant women. That can cause complications sa baby. Yan ang number 1 na hindi nyo pwedeng gamitin. Another tip, same as the tip that I mentioned on my first trimester video, is to join FB groups, mga first-time mom, ganyan. Kasi that would help you a lot prepare and magkaroon kayo ng insight, lalo kung first-time mom kayo. Ang dami kong natutunan sa pagbabasa-basa ng mga forum, ng mga sa mga FB group, ganyan. Pag meron din ako mga na-experience, minsan nagpo-post ako doon, nagke-question ako as anonymous, ganyan. Take notes din kung anong mga nababasa mo doon para rin manote mo in future reference, and also watch videos, YouTube videos, TikTok videos. Ang dami kong natutunan sa mga TikTok videos, guys. That's why I'm also filming this para rin hoping na meron din kayo matutunan from me. Limit sugar intake as much as possible. Iwasan nyo na yung sobrang mga matatamis na pagkain. Mahirap magka-gestational diabetes. Gestational diabetes, yan ang tawag sa diabetes for pregnant women. Ayaw mo naman yung magtuturo ka, di ba? Mag-insulin ka. Kasi merong mga ganun, guys. Merong mga ganun. Doon sa pinag-check-upan ko, meron ako mga nakausap na mommies na nag-insulin shot sila. Also, pag tumataas yung sugar nila, they'd have to track their sugar, imagine, 7 times a day. Kaya yun, as much as possible, eat healthy foods.
O isa pang kailangan yung ingatan pag buntis kayo is yung UTI. UTI, may mga complications din kasi pwede mangyari pag nagka-UTI kayo habang buntis. Ayan, so iwas sa mga soda, sa mga instant foods na may preservatives. And more on water intake. Other thing na kailangan yung ingatan is yung BP din. Ingatan nyo rin ma-high blood. Ang daming kailangan ingatan, di ba? Alam ko, pero para rin sa inyo and kay baby, para okay ang progress niya, hindi kayo ma-preterm labor, ingatan nyo na lang yung mga bagay na yun. BP, UTI, sugar. Next tip guys is take photos or videos of your progress. Kung kaya nyo week by week na i-video yung progress nyo para lang memories, something to look back to in the future. Also, cherish every moment habang buntis ka kasi mabilis lang yung panahon, guys. From the time na nalaman mo na buntis ka hanggang sa mag-first trimester ka, second trimester ka, sobrang bilis lang ng 9 months. So, cherish that moment habang wala pa si baby, habang buntis ka pa. Kasi, hindi mo alam kailan ka magbubuntis ulit, ganon. So, that's what I'm currently doing. Ini-enjoy ko lang yung process as much as possible. That's why I'm also sharing this every step of the way here on video, on TikTok, kasi I'm trying to cherish it and something to look back to in the future pag malaki na yung anak ko. Another tip, guys, is to avoid negativity as much as possible. Avoid negativity, avoid anxiety, sadness, ganyan. Kasi guys, hindi na sarili mo lang yung kailangan mong isipin. Kailangan mo isipin yung kaka-apekto kay baby ng stress and ng negativity. Kung may times na parang tingin mo nalulungkot ka, humanap ka ng something na paghuhugutan and keep positive mindset as much as possible. Positive attitude. That would help, guys. Yun yung natutunan ko. Siguro ng first trimester ko, medyo mahirap pa mag-adjust. Pero ngayong second trimester ko, medyo napapractice ko na yun. Yung positive mindset. Pag sinet mo yung isip mo to positive things, that will reflect. Ayun. So, parang ganun na yun nangyayari sa akin. Trying to avoid negativity as much as possible kasi walang magandang may idudulot sa akin. Kailangan ko na rin protektahan yung baby ko kaysa ma-stress pa ako na wala namang mangyayari and pwede lang makasama sa baby. Buti na lang nandyan yung dogs ko kahit papano and eto, pagko-content, pagti-TikTok, ayun, it sparks me joy. So, yun, hanap ka na lang ng ibang hobbies. As early as malaman mo yung gender ng baby mo, magplano ka na mag-nesting. Mag-start ka na mag-nesting para hindi ka mahirapan. Sabi nila, pagdating mo kasi ng third trimester, medyo mahirap na gumalaw. So, as early as malaman mo yung gender ni baby, mas maganda makapag-start ka na sa nesting. Magkunti-kunti ka na ng gamit ni baby. And maganda dyan, start mo na yung list mo, kung anong mga kailangan mo bilhin, ganyan. I can share with you my nesting list here, guys. Maglalagay ako ng screenshots para rin may idea kayo. Nilist ko yan as early as second trimester. Hindi ko pa alam yung gender ni baby. Tuwing meron ako mga nakikitang recommendations online, on TikTok, nililist ko siya. So that would help. And then eventually, kinurate ko na lang siya sa mga kailangan ko. Kailangan at hindi kailangan. Hindi ka mabigla sa gastos, maganda mag-start ka ng maaga. Ako kasing ginagawa ko, online purchase lang ako. And then, parang napansin ko, mas nakakatipid ako. May mga vouchers ako nakukuha. Nag-check out ako tuwing payday sale, 15, 30, and double digit sale. Ayan, may mga vouchers ako na nakukuha. And wala rin naman yung partner ko para kasama ko mamili ng gamit. So, mas okay na yun. At least, i-deliver na lang sa bahay. Dapat by second trimester, alam mo na kung saang hospital ka manganganak. May idea ka na. That's all the things that I can share and the tips that I have on my second trimester. Punta naman tayo sa mga recommendation products ko on my second trimester. Ayan. So, mabilisan na lang to. Everything I will link in my bio. So, first recommendation will be Stretch Marks Cream. Ayan. So, I'm currently using this Palmer's Stretch Marks Cream and Stretch Marks Oil. Magsipag kayo magpahid-pahid, guys. Kasi, napapansin ko talaga yung effect and difference sa pagpapahid ko ng Stretch Marks Oil and Stretch Marks Cream.
And so far, so good. Ang ganda ng effect. Wala pa masyadong stretch marks na nag-a-appear. Second thing that I would recommend is a maternity belt. Ayan. So, I just purchased this on the S Shop. This will help you a lot, guys, sa tiyan nyo. Lalo pagdating nyo ng late second trimester, medyo lumalaki na at bumibigat na yung tiyan nyo. This will give you the support that you need sa pagbubuntis and para ma-lift ng konti si baby. Especially pag lumalabas kayo, okay to. Lalo kung maglalakad kayo ng malayo. Nakaka-ease siya ng back pain. Very effective siya, guys. Ayan, guys. Also, don't forget to take your medicine kasi okay yan sa development ni baby. Kailangan niya yan para good development. Yung iron para sa inyo yan para hindi magkulang yung dugo nyo. Calcium para sa bones niya. Also, marirecommend ko sa inyo itong Anmum Materna. Ang tinatry ko ngayon is yung mocha latte. Pero ang naubos ko na dito is yung milk lang, yung regular. Kaya ako bumili nitong mocha latte, expecting na sana alternative ko siya sa coffee. Hindi ko type yung lasa nitong mocha latte. Mas gusto ko yung milk. Madami siyang nutrients na nabibigay, madami siyang vitamins and nutrients na nabibigay na makaka-help kay baby. I highly recommend the Anmum. Depende siguro sa preference mo. Yung iba okay naman sa flavor na yan. Yung iba gusto chocolate, ganyan. Yung chocolate, di ko pa natatry. To get a maternity bra and panty. Yung maternity bra, magagamit nyo yun hanggang sa mag-breastfeed kayo. Ipa-flash na lang ako ng picture dito. Hindi ko nakukunin dun sa drawer ko. And since lumalaki na rin kasi yung breast nyo, it's getting ready for the baby to produce milk, I highly suggest purchasing maternity bra. Yung maternity panty naman, ang cut niya is parang V-shape siya sa harap. Pag lumaki na yung tiyan nyo, hindi naiipit yung tiyan nyo. Makakahinga yung tiyan nyo since pa-V yung cut niya. And it's very comfortable. Since lumalaki na rin yung tiyan nyo, I highly suggest purchasing mga comfy dresses na rin. On my late second trimester, yung mga shorts and mga pants ko noon, hindi na nagkakasya. Hindi na rin nakakahinga yung tiyan ko. Kaya I started buying yung mga comfortable na dress na rin. Pag buntis kayo, you would prefer being comfy rather than being stylish. Ayun. Pero, there are days na gusto mo mag-pants, na mag-shorts, di ba? I would also recommend this maternity pants that I got. On days na gusto ko lang mag-pants, ayun. Pero as much as possible, mas okay na mag-dress para mas comfy. Lalo sa check-up, kailangan yung dress. Pero this maternity pants is very good quality, guys. I just purchased this online. Para siyang leggings pero ang kapal niya. And ito, yung spot niya para sa baby bump. Meron din siyang adjustan. Ganda ng quality nito, guys. Mura pa. I got the black one. Meron din silang navy blue nito. Shorts, meron din akong biniling mga maternity shorts. Dalawa lang. Brown and black. Magpa-flash na lang ang picture dito. Lalabas ka lang, magwo-walking. Ayun, maganda yun. This recommendation, guys, I have already mentioned this on my first trimester video para sa brain development ni baby. Ayan. It has 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes feature. Tatapat mo lang siya sa tiyan nyo, sa tummy nyo, para marinig ni baby. And it has different varieties ng sound. Ayan. Magagamit mo rin to sa crib ni baby. Pwede mo siya isabit sa crib ni baby pag nandyan na siya. This helps sa brain development kahit bago ka matulog, ilang minutes bago ka matulog, or paggagising mo, ano ka lang ng sound na to habang nakahiga, okay na yon. Kung ang position din ni baby is naka-breech position siya, also this would also help with the position. Naka-cephalic position siya. Another recommendation will be a portable toilet or arenola. Ayan, as you can see, meron ako ditong toilet. Ayan. Ayan. Sa background. Pag buntis ka kasi, from time to time, lagi ka nang naiihi. Hindi mo na mapigilan yung pantog mo, ganun. Lagi nang naiihi, lalo pag inom ka ng inom ng tubig. Yun yung napansin ko sa akin, lagi na ako naiihi, hindi ko na siya mapigilan. Bawal ka naman magpigil ng ihi kasi magkaka-UTI ka, which is kailangan mong iwasan. So, it will be great para hindi ka natama rin pumuntang CR. Sobrang convenient niya and hindi siya maamoy sa kwarto. Madali pa siyang upuan, hindi mahirap yung position. Yung ibang arenola, 'di ba, parang pail lang or bowl na maliit. Mahirap mag-squat. Pero yan, makakaupo ka talaga. Para siyang bowl talaga or inidoro.
Second to the last recommendation, guys, is this maternity pillow. Ayan, guys. Ito ang maternity pillow na binili ko. Hindi na ako bumili ng sobrang laki na U-shape pillow kasi sabi nila, mahirap daw tumayo doon pag naiihi ka na. Ayun. Yun ang bala ko bilhin nung dati pa, ng first trimester. Pero, nakita ko kasi na ito daw, ito lang ang kailangan mong maternity pillow. Ito ka hihiga sa gitna, and then itong magkabilaan na pillow sa gilid mo. Side ka, masusupport yung chan mo. Pag dito ka naman sa side na to, ayan, magkabila ang support lang. At least, pag dito ka harap or yung chan mo nandito, yung likod naman yung nasusupport nitong part na to. It's very comfortable, guys. Ang sarap ng tulog ko ever since na binili ko tong pillow na to. Meron na siyang kasamang ganito. So, pag dito ka nakaharap, ang ginagawa ko, hindi kasi siya hindi siya nadidikit. Akala ko nadidikit siya. Pero, pagka, for example, dito yung chan ko sa part na to, nakalin dito, ilalagay ko lang to para for extra support. And my last recommendation would be a yoga ball. As early as my, siguro mga 24 weeks, check out ko na yung yoga ball ko kasi kailangan ko na mag-exercise, magsimula mag-exercise. Home workouts pa lang. Help kasi daw with labor. So, may mga stretches kang pwedeng gawin dun sa yoga ball or squats. As early as mga first trimester actually, pwede ka na mag-start exercise pa konti-konti, nood ka lang sa YouTube, and second trimester. Pero ako, gustong-gusto ko na magsimula mag-exercise pero hindi ko nasisimulan kasi lagi akong tinatamad. Pero yun, ang sabi kasi nila pagka-active ka daw, lalo't nag-exercise ka, mas mapapadali daw yung labor mo. Ganon. So, another tip din yun siguro, guys, as early as you can, kung may gana ka naman, kung hindi ka naman din sensitive sa pagbubuntis mo, and may go signal ng OB-GYN, you can start working out. Yung mga home workouts lang sa YouTube, ganyan. Ayun, so that's everything for our video today. And that is our second trimester update. Currently on my 26 weeks, going on third trimester na. So, ayun, sobrang bilis ng panahon, guys. Parang kailan lang nalaman ko na buntis ako. And ngayon, pa third trimester na tayo. So, thank you so much, guys, for watching and supporting me on this new chapter of my life. And I hope that you can follow me on this pregnancy journey. I'm also currently doing my nesting journey habang nag-uunti-unti na ako ng gamit ni baby kasi medyo nagsimula na ako ng very light ever since nalaman ko yung gender. And ayun, that's everything for our video today. I hope also that you can leave me some comments or recommendations down below sa comment section. That would help me. Kung meron kayong mga insights na gusto nyong ma-share sa akin, I'm very open with that, guys. So, I hope that you can leave me comments then. I would greatly appreciate that as a first-time mom lalo. Ayun. So, thank you so much, guys, for watching. See you in our next video. Bye!